Hello. Sa pangalan po na dakilang Panginoon Kristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpapatuloy ng ating gawain at kung saan meron po tayong mga sitas na ipinagkaloob sa bawat gawain upang basahin, talakayin, at nang sa ganon, ito ay ating mapakinggan at ito ang magiging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang una pong aralin ay po sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, Kapitulo 15, versikulo 20 hanggang sa 27. Ang sabi po ganito, datapwat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bunga ng natutulog. Ngayon po, dito po sa unang versikulo, sinabi ni Apostol Pablo na si Kristo ay muling binuhay. Marami po ang nakakakilala sa ating dakilang Panginoon. Mula pa nung una, nung siya'y nabubuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan, kilala siya ng mga tao. Pero po, si Kristo ay hindi lang pangkaraniwang tao. Oo, nabuhay siya sa laman, pero kakaiba siya sa lahat ng nabuhay sa buong sanlibutan. Maging nung unang panahon, bago siya isilang, hanggang ngayon, kaya na naiiba siya dahil sa lahat ng mga tao na namatay, siya lang ang muling nabuhay. Kaya tinatawag na pangunahing bunga. Ibig sabihin, sa lahat ng tao, siya ang pinakauna na nabuhay na magpuli sa mga patay. Kaya po, kung titingnan po natin, lalo sa mga panahon ngayon, marami ang mga nagdidiskusyon o nagpapaliwanagan tungkol sa pagkakakilanlan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Pero po, pagdating doon sa mga aral niya, sa kanyang mga pamantayan, sa kanyang mga kautusan, nagtatanong-tanong sila, hindi sila magkasundo. Pero kapag pinag-uusapan na ang resurrected Christ na nabuhay na maguli sa mga patay, wala na po silang maisagot. Dahil siya lang ang nag-iisang pinakapangunahing bunga na nabuhay na maguli sa mga patay. Kaya ano po sabi nito? Sapagkat yaman sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Ngayon po, mayroong binabanggit dito si Apostol Pablo na dalawang tao. Sa pamamagitan ng isang tao, dumating ang kamatayan. Sabi ng iba, ang kasalanan ay namana sa ating mga magulang. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng bunga, ito yung tinatawag na kamatayan. Kaya, wala po sa atin ang makapagsasabi, matuwid na ako. Maayos ang ginagawa ko. Kundi lahat ay nagkasala. Sabi na, walang matuwid, wala tayong isa, kundi ang lahat ay nagkasala. Paano po ba ang tao
humahantong sa tinatawag na pagkakasala para mapunta siya sa kamatayan. Ang kasalanan ay paglabag o pagsalansan sa mga kautusan. Halimbawa, mayroong habilin. Ngayon, hindi nasunod, hindi natupad, ang tawag doon paglabag o pagkakasala. Kaya kung titignan po natin dito, meron pong pinagbabatayan ang Diyos para humantong sa kamatayan ang tao. Dahil po, yung unang tao na si Adam, na nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, isa lang naman po ang utos na ibinigay sa kanya. Lahat ka nga ng bunga ng anumang kahoy, pwede mong kainin maliban sa aking ipinangingirin. May nagsasabi ng pangalan ng Diyos. Hindi po pinag-uusapan dito ang pangalan ng Diyos. Ang pinag-uusapan dito, yung kautusan. May tagubilin ang Diyos kay Adam. Ngayon, ang tao, o ang unang tao, si Adam, lalaki, meron po siyang paninindigan at katapatan sa Diyos. Paano siya nagkasala? Nung siya ay pinatulog ng Diyos, hindi kawasang tulog, at siya ay kanyang sinugatan, at kinuha ang kanyang tadyang at ginawang isang babae. Kung ano yung wangis ng Diyos, yung wangis ni Adam, at yun din yung wangis ng babae. Kaya magkaparehas lang. Nagkakaiba lang sila sa reproductive system. Pero po, parehas sila larawan ng Diyos. Ano ang pagkakaiba ng lalaki sa babae? Sino yung natukso? Si Eva. Dahil ang diablo ay puso, hindi niya kayang pasunodin o dayain ang unang taong si Adam. Ang ginawa niya, ginamit niya yung kasakasama ni Adam. Sabi nga, bakit lapitin ang diablo sa babae? Kasi po, meron siyang kababaan sa lalaki. May karupukan. Sabi nga, parang isang sisidlang babasagin na kinakailangan ipagsanglang ng lalaki. Ingatan at mahalin. Kaya kung titignan po natin dito sa araw na ito, bago pumasok ang paglabag ni Adam, una-muna tinukso ng diablo si Eva at napasakay, napasunod. Kaya nagkaroon ng tinatawag na paglabag. Ang tanong, nagkulang ba si Adam na hindi niya sinabi kay Eva na huwag kainin yung ipinangingili ng Diyos? Hindi po. Sinabihan din niya si Eva na huwag kakainin yun. Kaya nangyari, nalabag na yun ni Eva yung tagubili ng Diyos o yung utos ng Diyos. At dahil nga, hindi rin alam ni Adam yan yung, kasi hindi siya lumalapit doon dahil pinangingiling ng Diyos, may bit-bit pa ngayon si Eva at ipinakain kay Adam. At doon natin nabuksan ang kanilang mga kaisipan at napagkilala nila sa kanilang mga sarili na sila'y mga humot-hubad. Anong ginawa nila? Nagtago sila. At nung magtago sila, hinanap sila ng Diyos. Yun na po ang umpisa ng paglabag. Kapag lumalaki ang kasalanan, sabi sa banal na kasulatan, nagbubunga ito ng kamatayan. Kaya po, ang unang tao, hanggang sa panahon ng ating dakilang Panginoon ay nabubuhay hanggang ngayon, lahat po ay hinatulan ng Diyos na nagkamatayan. Pero po, sabi dito, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na pag-ulit sa mga patay. Kasi kung titingnan po natin, ang history ng tao, pare-parehas lang. Lahat tayo'y papunta sa kamatayan. Pero, nung mabuhay naman uli ang ating dakilang Panginoon, nagkaroon tayo ng chance na dapat ang tao hindi dapat magtatapos lang sa kamatayan, kundi si Kristo ang naging pangunahing bunga sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Dapat papunta rin tayo doon
Ibig sabihin, may chance tayo sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya, tatanggap din ng pagkabuhay na magtuloy sa mga patay. Yun po yung pangako ni Kristo sa Kanyang pagbabalik. Sapagkat kung paano si Adam, ang lahat ay nangangamatay, gayon din naman kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. Ibig sabihin, pag sinabing lahat, walang exempted. Lahat tayo bubuhayin. Paano yung pagbalik ng ating dakilang Panginoon na buhay pa at hindi pa nararanasan ng kamatayan? Sa isang kisap mata, sila'y babaguhin. At yung mga nangamatay na, sila po ay bubuhayin. Sabi sa Ezekiel 37, at ang mga buto sa libis, sa mga parang ay kanilang pagdudugtong-dugtongin at magkakaroon sila ng mga linig at sila'y babalutin ng laman at sila'y muling hihingahan ang hininga ng buhay at sila'y magiging isang kaluluwang buhay. Ibig sabihin, ibabalik muli ng ating dakilang Panginoong Diyos ang lahat ng mga taong nangangamatay na kasama ng mga nabubuhay pa. Pagsasama-samahin, lahat tayo haharap sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, walang exempted, lahat ay bubuhayin. Lamang, nakabatay ang ating pagkabuhay na makulit sa mga yung direksyon kung saan tayo patungo. Patungo ba doon sa buhay na walang hanggan o doon sa walang hanggan kaparusahan na kasama ng mga diablo, ng matandang dragon? Doon na nga ang panangalit ng kanilang mga ngiti. Ano pong pagpapatayo nun? Walang iba po yung ating magagawa. Kaya po, kung tayo man ay nagkakasala na hindi natin sinasadya, halimbawa ngayon, nagkasala tayo, may panahon pa para magsisi. Hindi po ipinagkakait ng Diyos ang magsisi, ang magbago, ang humingi ng tawad, sapagkat hindi niya po yan ipinagkakait. Kung sa tao nga, kung magtanong si Simon Pedro, tungkol na lang sa ating kapwa, na magkasala sa ating ilang beses pa natin patunawarin. Magkapitulan po ba? Hindi ko sinasabing magkapito, kundi magkapitong pito. 70 times 7 in English equals 490. Ibig sabihin, kung sa tao nga, sa isang araw, unlimited ang pagpapatawad, paano pa kaya ang Diyos? Mas lalo po siyang damila sa tao, unlimited din siya magpatawad sa mga tao. Kaya po, tinitingnan po natin dito, kung sa tao ang kamatayan ng tao, magkasalanan ka na, namatay ka na sa pagkakasala, hindi po natin hawak ang buhay ng iba. Lahat po tayo, hindi pwedeng humusga sa iba, o kahit sa kanino man, sapagkat kasama rin tayo sa hukuman ng Diyos. Kaya pinag-iingat po tayo dito ng Diyos. Dapat ang bawat isa sa kanyang sariling katayuan. Ngayon, tingnan natin ang ating sarili sa pag-uwi natin sa ating mga bahay, humarap tayo sa salamin. Tanungin natin ang ating sarili. Ano ba ang katayuan natin? Tayo ba'y nakatisod? Tayo ba'y nakapanakit ng damdamin ng iba? Tayo ba'y hindi nagpatawad? Tayo ba'y may galit pa rin sa iba? Kung yan ay nananahan pa sa buhay natin, alalahanin natin, ngayon na, pinakailangan na natin isurrender at isuro ang ating mga sarili, baguhin na natin ngayon ang ating pagkakataon. Ang hinahanap ng Diyos, ano ba yung katayuan natin? Hindi pwedeng i-extend, hindi na muna ako magpapatango sa kanila pag mamamatay na ako. Hindi pwedeng gano'n. Kung nga po pwedeng, ngayon na. Kung ano man kabigatan sa ating puso, pakawalan na natin yan. Sabi nga ng mga pilosopo, alam mo nang mabigat, bakit bit-bit mo pa rin? Bitawan mo na yan. Mabigat ka pala, nahihirapan ka, bakit dala-dala mo pa? Hindi mo naman kailangan. Ano ba sabi nila? Ang bawat isa sa kanyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga.
Ngayon, kilala natin si Kristo. Hindi ibig sabihin, kilala natin si Kristo, sapat na yun. Kundi, kalaki po dun yung aral o salita ni Kristo na tinatawag kaputusan ni Kristo. Ano po yung tinuturo ni Kristo? Kahit sabihin pa magaling tayong mas paliwanag ng Ebanghelyo, magaling tayong tumulong at gumagaling ng madali at ng may karamdaman, meron tayong kapangyarihan tumulong sa kapwa na pagka sabi nga magulat-lat ang bibig magsalita ng Diyos. Ang problema, kung hindi naman sa atin, hindi dapat tayo magtiwala doon sa mga bagay na yaon na ating nakasanayan. Kundi, kinakailangan, dahil na si Kristo ay naging pangunahing bunga, dapat yung direksyon din ng ating buhay, dahil si Kristo, ang sinusundan natin, nakasunod tayo dapat sa kanyang likuran. Ano ang sinasabi niya? Follow after me. Sumunod ka sa akin. Ngayon, kilala natin si Kristo sa pangalan. Ang problema, yung aral, minsan sinasalungat natin, useless po. Ang mangyayari na magpapaliwanag tayo sa bandang muli, sasabihin natin, nangaral ka na kasama namin. Nagtagaling din naman ako na may karamdaman. Ano ang sabi ng ating dakilang Panginoon? Magsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo nanganagkikilala kung kayo'y takasaan. Kaya po, dalawang tagay ang sinusundan ng tao. Kilalanin si Kristo, dapat hanapin natin siya. Sabi nga, ikaw na nga ang maghahari sa amin. Tanungin natin ang ating mga sarili. Sino ba ang naghahari dyan sa puso natin? Sarili pa rin ba nating pagpapasya o kalooban ng Diyos? Kasi po, kung sarili natin pagpapasya, sinasakripisyo ang sarili. Pag kalooban ng Diyos, ang mangyayari po niyan, papahalagahan mo yung kapwa mo. Ignore mo yung sarili. Isasakripisyo mo yan. Pero pag sarili natin kalooban, pakialam ko sa iba. Basta ako magaling. Basta ako marunong. Basta ako nasa tama. Yan po ang tinatawag na pansarili. Kaya kung titignan po natin dito, si Kristo ang pangunahing mga pagkatapos ng mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Sino-sino naman ngayon yung mga susunod na bubuhayin mag- Lahat po tayo may pag-asa. Kaya hindi pwedeng sabihin makasalanan ka na sa impyerno ka na. No. Hindi tayo dapat humatol sa ating kapwa sapagkat hindi natin alam, mas matuwid pa pala sa atin yung hinahapulan natin. Kaya po dahil doon pinag-iingat. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Pagka inibigay na niya ang kaharian ng Diyos sa pagkatuloy bagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Ibig sabihin ng lilipulin, pagtatagumpayan. Kung ang ating dakilang Panginoon nga, nung siya'y mabuhay na matuloy sa mga patay, sinusundan natin, dapat yung direksyon din ng ating buhay patungo din sa pagtatagumpay ng ating dakilang Panginoon. Kung si Kristo'y nilibat, daranasin din ng lahat ng sumusunod sa ating dakilang Panginoon ang libakin. Kung si Kristo'y pinaratangan, paparatangan din ang lahat ng sumusunod sa ating dakilang Panginoon. Dahil alam natin anumang mga bagay na kung saan nangunguna si Kristo tayo nasa likuran, parehas din ang dadanasin natin sapagkat tayo nakasunod sa Kanya. Kaya kung titingnan po natin, lahat po ng tao, kung si Kristo ang naging pangunahing bunga sa mga ng nabuhay na mag-ulit sa mga patay, lahat tayo may chance. Kaya po, ihahanda din natin ang ating sarili. Ibig sabihin, ang itibilan natin, yung sarili nating seguridad. Hindi ba kumukuha tayo ng mga insurance?
ano yung benepisyo nun? Ang benepisyo ng insurance, kapag kumuha ka, may makiklaim ka. Sino makikinabang? Yun bang namatay? Hindi po. Ang makikinabang yung iniwanan. Pero pagdating dito sa buhay na mag-ulit, pagkabuhay na mag-ulit sa mga patay, ang magbibenepisyo po dito, tayo mismo. Sabi sa Bicol, paghahawak mismo. Yung may katawan mismo. Siya ang magkakabenepisyo ng pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. E tayo ba, pwede natin sabihin sa ating mga anak, kasama rin sila? Depende rin sa kanila. Kasi po, ang tinitin nito ng Diyos, bawat isa. Kaya kung halimbawa, matuwid yung magulang, tapos yung anak suwain, yun din gumawa ng direksyon niya ng kanyang buhay. Yun din sa hapon lang. Ano ba sabi nito? Pagka linipulin na niya ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kailangan siyang maghari hanggang sa mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat ng kanyang mga kaaway. Ang tanong, sino po ba ang mga kaaway ngayon dito ni Kristo? Ano bang ibig sabihin ng kaaway? Sabi dito, mailagay sa kanyang ang lahat ng kanyang mga kaaway. Ibig sabihin, kalaban o lumalaban. Ngayon, ang pinakaunang pinagtagumpay ng ating dakilang Panginoon, yung kamatayan. Meron nga mga nagdidiskusyon. Nung mamatay ika nga yung, kung pinikilala niyo si Kristo Diyos, nung mamatay ang Diyos, sino ngayon nagmanage ng sanlibutan nung siya'y patay? Hindi ba paglalang ng tao, nag-uusap sila, ibig sabihin, hindi lang siya nag-iisa. May Ama, at yung anak ng Diyos, at mayroon pang Espiritu Santo. Na ito ngayon, ang nananahan ngayon sa bawat isa sa atin na nagtuturo sa mga tagapanaral para ipagkaloob ang biyaya ng Diyos, ipakilala ng lubusan si Kristo sa bawat isa. At sa mga tagapakinig naman, magbigay ng unawa upang sa ganun anumang bagay na ipinahayag, tanggapin natin at linisin natin ang ating mga sarili, maging karapat-dapat tayo sa paningin ng Diyos. Ito po yung pinakahahanap ng Diyos. Ang mapalapit tayo sa Kanya. Sabi nito, ang kahuli-hulihan, kaaway na lilipulin niya ay ang kamatayan. Bakit po ibinibilang na kaaway ang kamatayan? Sapagkat po, lahat po tayo, ito yung kinatatakutan natin. Ang dumating tayo sa huling hininga ng ating buhay. Pero hindi po dapat katakutan yun. Ang mahalaga, all the time, tayo po ay nakapagsisisi sa ating mga kasalanan. Bukas na bukas ang kalangitan sa mga panalangin na ating ipinupukol sa Diyos upang tayo humingi ng tawad. Pero may proseso. Sabi nga, kung ikaw nga magbibigay ng handog at maalala mo ang iyong kapatid, balikan mo muna siya bago ka maghandog. Ibig sabihin, bago natin tanggapin ang pagpapatawad ng Diyos, tayo muna ang unang magpatawad. Paano po ba ang pagpapatawad? Ang pagpapatawad ay sa isang termino, paglimot. Ibig sabihin, halimbawa, pinatawad ko na ika nga siya, pero mabigat pa rin sa dibdib. Hindi mo masasabi niyan na pinatawad na. Kasi po, ang pagpapatawad ay paglimot. Ibig sabihin, erase na yan. Kung baga, kwento na lang ng buhay natin. Ngayon, kung mabigat pa rin nadala, hindi pa tayo nakapagpatawad. Yun po yung kumukontra upang sa ganun, hindi ibuhos yung kapangyarihan ng Espiritu sa ating mga puso. Nagiging banakid po yun. Pagkakasala po yun. Kaya tinitingnan po natin, hindi ba ka-penetrate yung Espiritu Santo sa ating mga puso sapagkat meron pong pumaharang. Ngayon, yung pagdating po dito sa kamatayan, lahat po tayo ay daranas ng kamatayan. Kung si Kristo nga ang naging pangunahing bunga na mag-uli sa mga patay, yan ang pinakahuli niya, kahuli-hulihan sa lahat, ang kamatayan.
Ibig sabihin, kapag ang lahat ng kanyang mga dilikha, tayong mga tao, nagtiwala man sa Diyos o hindi, pinagkalooban na tayo ng pagkabuhay na magkulit sa mga pabali sa pagbalik ng ating dakilang pan. Ibig sabihin, nagtagumpay na po si Kristo. Ganun po yun. Sabi nito, sapagkat kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Datapwat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangin iyang nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. Totoo po. Kapag sinabi po kasing pinasuko, mayroon ibang taong nagsasalita. Ganun po yun. Halimbawa, tayo ay sinabihan na, papasukuin sa iyo. Ibig sabihin, may ibang nagsasalita para sumuko sa iyo. Kaya sinasabi dito, kung sinasabi ang laman bagay ay pinasuko, ay maliwanag, itinangi yung nagpasuko ng lahat ng mga bagay. Totoo po, ang Diyos. Hiwalay po kasi ang Diyos. Tinagalan, yung Diyos yung magkaman, yung Ama, nagpasusukuin ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng paa ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin yan, siya mismo ang nagkaman na pasukuin. Ibig sabihin, hindi kasama yung nagkaman na pasusukuin. Dahil nasa taas siya. Di ba ka? Yung pagkakasunod-sunod niya, Ama, si Kristo, lalaki, babae. O ganun po yun. Nasa banal na kasulatan po yun. Kaya po, kung titingnan po natin, tayong mga tao, umakasam-asam nun ng pagkatungkay na magulit ng mga patay. I-secure lang natin sa ating sarili yung direksyon na patutunguhan ng ating buhay. Dahil po, ang buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Maisip lang. Sabi nga dito sa, itaas natin sa 20, sa 19. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo na sa lahat ng tao ang lalong nahabag-habag. Kung ang isip lang natin, may makain lang tayo, sapat na yung makapagpaaral sana, sapat na yung makalagpas sa mga suliranin sa buhay. Kung hanggang dito lang, hindi natin pinag-iisipan yung buhay na walang hanggan, sabi nga, tayo na ang pinagkakahabag-habag. Kaya pinakailangan natin mag-isip, sabi nga, mag-isip ng mas mga advanced na bagay. Yung tungkol sa resurrection o pagkabuhay na maguli sa mga batay. Mag-advance tayo ng pag-isip. Para sa ating mga sarili din naman yan. Ang harapin natin, yung pinihanda ng Diyos na buhay na wala siya. Siguro po, hanggang dito lang ang pagkikibago natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos at anuman ng ating mga kailangan, karaingan, ilamin po natin sa Diyos. Pagkatiwala natin sa ngalan ng Kristo. Salamat at mapagpalang araw sa bawat